Praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang atin pong devotion ngayong umaga ay nagmumula dito sa TFC Sinfong, Taiwan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyong ito na makapag-aral ng kanyang mga salita sa umagang ito. Napakasarap simula ng umaga na tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, atin muna pong papurihan, awitan ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, purihin kayo, Panginoon. Salamat, salamat po sa inyo sa bagong umagang ito, O Diyos, sa bagong pag-asa, sa bagong biyaya, O Diyos, na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy kami pong magpupuri sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Awitin po natin ang dakilang muog. Hallelujah. Tunay nga po na sa buhay na ito, wala tayong kailangan, wala tayong masasandigan, kundi ang ating Diyos, na nag-iisang Diyos na laging nakalaan sa atin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayo. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat iyong tulagang, kapag dakila at pagmamahal, sa iyo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kayong tumanggap ng pagdakila at pagmamahal, sa iyo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Dakila kayo, o dakila kayo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Kayo yung aming muog, O Diyos. Sa inyo lang kami makakasandig, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa bagong umaga, Panginoon. May bago kaming pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa dakilang pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat sa inyong dakilang katapatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, kailanman kayo ay hindi nagkukulang sa bawat isa, O Diyos. Ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya ay laging nakalaan sa amin, O Diyos. Kaya nga pa, Panginoon, marapat lamang kayo laging papurihan, luwalhatiin sa bawat pagmulat ng aming mga mata, sa pagbigkas ng aming mga labi, O Diyos. Kayo lamang lagi ang mapapurihan. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat saglit ng buhay na ito, O Diyos. Madakila kayo, mapapurihan kayo, O Diyos, sa buhay namin. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, hiningi po namin ang inyong pagsama sa bawat isa, O Diyos. At ako po, Panginoon, ay patuloy na dumudulog sa inyo. Tulungan niyo po ako sa umagang ito, Father God. Hallelujah. Magamit lamang ako na tagapagsalita niyo, O Diyos, sabat kayo mismo, O Lord, na magsalita sa umagang ito sa bawat isa. Hallelujah, 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 O Lord. Tulungan niyo po kami, O God. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu. Hallelujah. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah, sapagkat apart from you, O Lord, tunay nga po na wala kaming magagawa, Father God. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo. Luwalhatiin ang inyong pangalan, O Diyos. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Hallelujah. At sa umaga pong ito ay papatuloy po tayo sa ating pag-aaral. At kung may Biblia po ang bawat isa, makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Bilang, in the book of Numbers, chapter 13, verses 25 to 33. Hallelujah. At the book of Numbers, chapter 13, verses 25 to 33. At ito po ang sabi, ang gamit ko po ay ang salita ng Diyos. Nasaling. Ito po ang sinasabi dito. Pagkatapos ng 40 araw na pag-espiya sa lupain, bumalik sila kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita at ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. Sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar na pinapupuntahan mo sa amin. Maganda at masaganang lupain. Iyon sa katunayan, heto ang mga prutas. Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita namin ang mga angkan ni Anak. Nakatira ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Hiteo, Hebuseo at mga Amoreo sa kabundukan, at ang mga Kananeo ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog ng Jordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya,
Hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi. Hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang iyan, malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad, may nakita pa kaming mga higante na mga angka ni Anak. Para mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. Ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito ay pinamagatan ko po itong the winning attitude. Matagal-tagal na rin ang COVID-19 at halos mag-iisang taon na tayo ay humaharap sa epidemya na ito. Tayo ba ay nagkaroon ng takot? Tayo ba ay nag-aalala pa rin? Hallelujah. Dito po ay, sabi nga po dito, pagkatapos ng 40 araw na pag-iispiya, yung ating nararanasan ngayon na COVID ay matagal na, 8 buwan na, 9 na buwan na. Pero bilang mga Kristiyano, kumusta po yung pananampalataya natin? Kumusta po yung ating pagtitiwala sa Diyos? Nabawasan ba to? Nagkulang ba tayo ng pagtitiwala sa Kanya? At tayo ba ay pinagkulang rin naman ng Panginoon? Hallelujah. Ang totoo po ngayon dito sa Taiwan ay muling ipinaghihigpit na ang paggamit ng face mask. Matagal-tagal na rin pong panahon na parang binaliwala na ito yung paggamit ng face mask. Ngunit sa mga panahong ito ay ibinalik na uli ang paggamit nito. Nandun na uli, nag-uumpisa na uli ang bawat isa na mangamba, mag-alala sa epidemya na kumakalat na ito. Subalit salamat sa Panginoon dahil tayo bilang mga Kristiyano, meron tayo na Diyos na pinagtitiwalaan. Sa tagpong ito na ating binasa ay makikita natin na nagkaroon ng pangamba o pagdududa dahil yung 10 sa 12 ipinadala ni Moises para mag-espiya doon sa Kanaan ay 10 yung nagkaroon ng pagdududa sa kakayahan sa gagawin ng Panginoon. Sa kabila na maraming mga himala na ginawa ng Diyos sa kanila, bago pa marating ang lugaring ito ay ipinakita na ng Diyos kung ano yung kaya niyang gawin. Ipinakita na ng Diyos yung maraming himala sa kanila. Nandoon yung hinati yung dagat, nandoon yung nagpaulan ng mana. Pero sa mga tagpong ito ay nandun pa rin yung kanilang pagdududa sa kayang gawin ng Panginoon. At kaya po ito ay pinamagatang the winning attitude. Kapag po puro pagdududa ang ating ginawa, hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating paglilingkod. Kaya dapat bilang mga Kristiyano ay magkaroon dapat po tayo ng yung winning attitude. Ano nga ba yung winning attitude na dapat meron tayo? Sa tagpo pong ito ay nakita ko rin yung pananampalataya. Dapat ay tayo ay may pananampalataya. Ano man yung ating kakaharapin, gaano man kalaki yung problema na ating suungin, yung problema na ating kaharapin, dapat nandun pa rin nananatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi alam natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi maliit. Napakalaki ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At kapag alam din natin yung stand natin sa Panginoon, alam natin na nasa side natin ang Diyos. Kaya manatili tayo sa ating pananampalataya. Sabi po dito sa verse 30, pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Andito po yung pagtitiwala
Sa 12 po, ang nagkaroon lang talaga at nanatili na nando yung pagtitiwala sa Diyos, yung kanilang pananampalataya ay 2 lang. Si Caleb at si Joshua. Nanatili po sila na nagtiwala sa Diyos. Kasi alam nila, dahil doon sa ipinakitang naunang himala sa kanila ng Diyos, pinanghahawakan pa rin nila yon. Na maraming pagsubok, maraming tayong pinagdaanan, pero tayo pinagtagumpay ng Diyos. Ano pa ba naman itong ating pupuntahan na ito? Ang Diyos nga yung nangako nito sa atin Kaya gano'n na lang yung kasiguruhan ni Caleb na maaagaw nila ito. Tayo po, kumusta po yung ating pananampalataya? Sa kabila po ba ng maraming pagsubok natin ito? Hindi lang tayo humarap sa COVID, hindi lang tayo humarap sa maraming bagyo, lalo na po sa atin dyan sa bansang Pilipinas. Kabi-kabilang pagsubok, pero kumusta po tayo bilang mananampalataya? Kumusta po yung ating pananampalataya sa Diyos? Dapat ay nananatili po ito. Ang sumunod po dito nakita ko ay yung pagiging confidence nila. Confidence sila kasi alam nila na nasa kanila ang Panginoon. Confidence sila kasi ang Diyos ang nangako sa atin. At ganun din po. Ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Ang Diyos na tumawag sa atin kailanman ay hindi nang iwan. Kaya dapat po tayo, sa halip na tayo ay magduda sa Diyos, sa halip na tayo ay mag-alala, sa halip na punuin natin ng mga pag-aalala ang ating isipan, maging kampante po tayo. Maging kampante po tayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi magpapabaya sa atin. Ito ay yung ikagagalaw natin, yung ikatatagumpay natin ay dapat ay tayo ay nando yung tiwala, yung ating confidence na ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako iiwan. Ano man yung sitwasyon na mangyari, ano man yung kaharapin ko na sitwasyon, ang Diyos ay sasama sa akin. Katulad ng sinabi ni Caleb, nasisiguro kong maaagaw natin ito. Hallelujah. At ang sumunod po dito ay yung courage. Kapag po tayo ay puno ng courage, kapag po tayo ay may pananampalataya, kapag po tayo ay confidence, kapag po tayo ay may courage sa ating buhay, hindi po tayo manlulupaypay, hindi po tayo mawawala ng pag-asa, hindi po tayo mangangamba. Hallelujah. At yan po ang dapat na meron tayo bilang isang Kristiyano. Kasi bakit may maraming mga Kristiyano na hanggang ngayon ay pabagsak-bagsak? Bakit maraming Kristiyano na ang pananampalataya ay pawendang-wendang pa rin? Sapagkat kulang sa pananalig sa Diyos. Laging puno ng pag-aalala. Sinasabi man na nananalangin, pero pagkakatapos manalangin, andun pa rin, iniisip pa rin, duda, nauunahan ng pagdududa. At ang sumunod po ay yung aksyon natin, yung pagsunod natin. Kapag po tayo may pananampalataya, kampante tayo, makakahakbang po tayo. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, hindi po natin ito papansinin. Patuloy lang tayo na maglilingkod sa Diyos. Patuloy lang tayo sa ating paglilingkod kasi alam natin na anuman yung ating kaharapin, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Sa ating mga pagkilos, sa ating mga paghakbang, totoong sinasabi ng Panginoon, ang hinihintay lang sa atin ng Panginoon ay yung paghakbang natin. Bakit marami na nagrereklamo na wala namang Diyos? Iniwan na ako ng Panginoon.
Hindi sa tayo ay iniwan ng Panginoon, kundi nasa sa atin ang problema. Hindi tayo humahakbang. Nandun namin ibinibigay, may pangako sa atin ang Diyos, pero puro tayo pagdududa. At sa kabila ng ating pagdududa, hindi natin ito mahahakbangan siyempre. Pero ano sabi po dito pa rin ni Caleb? Sabi po dito sa King James, sa English po, nasabi, and Caleb stilled the people before Moses and said, let's go up at once. Let's go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Totoo po na sa bawat kung tayo ay puno po ng pananampalataya, magiging kampante po tayo. At pagka po tayo ay kampante, wala pong makakahadlang sa atin sa ating paghakbang. Kasi alam natin, ang Diyos ay nasa sa atin. Sa buhay na ito, malapit na pong matapos uli ang taon ng 2020. Marami tayong pinagdaanan. Hindi madali yung ating pinagdaanan, pero hindi rin naman po tayo pinagkulang at iniwan ng Diyos. Maraming pagsubok ang dumating, pero sino po sa atin ang pinabayaan na ng Diyos? Na-quarantine hanggang ngayon, hindi pa rin talagang normal, hindi pa rin talaga lahat nakakalabas, wala pang trabaho, pero tayo po ba'y pinagkulang ng Diyos? Hindi po. Ang Diyos po na tumawag sa atin ay tapat. Ang Diyos po na tumawag sa atin ay hindi nang iiwan. Ang Diyos po na tumawag sa atin ay mabiyayang Diyos. Hindi niya po tayo pagkukulangin. Hallelujah. Kaya ito po rin yung pinanghahawakan ni Joshua at ni Caleb. Nung makita nila yung lugar, oo, nakita nila yung gagahiganteng mga tao doon. Ang tingin nga lang sa sarili daw nila. Sabi nung 10 ay parang tipaklong lang. Kapag po talaga tayo ay may tipaklong mentality, hindi po tayo makakahakbang. Hindi po tayo makakalakad. Hindi po natin kayang hakbangan. Gusto natin pero hindi natin kakayanin na hakbangan. Sapagkat nanatili na sa atin yung grasshopper mentality. Hanggang tipaklong lang ang tingin natin sa sarili natin. Pero hindi natin makita na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay napakalaki. Mas malaki pa sa mga higanteng kanilang nakita. Mas malaki pa sa mga higanteng ito. Kaya kung ano man po yung ating pinagdadaanan sa mga oras na ito, magkaroon po tayo ng winning attitude. Lagi po natin tingnan yung positibong bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang lagi lang po natin tingnan ay yung bagay na bago ako dumating sa ganitong sitwasyon, kumusta ba yung buhay ko? Nung wala pa ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ba napakaganda? Hindi ba at ang Diyos ay hindi nagpabaya sa akin? Ano pa ba naman itong aking kinakaharap na ito? Kapag po tayo ay may ganyang pananaw, kapag po ang ating pananaw lagi ay nasa positive side, malalakaran po natin anumang ganteng problema yung dumating sa ating buhay. Malaki man yan, maliit man yan, kaya po natin lakaran yan sapagkat alam natin na ang Diyos ay nasa sa atin. At kapag po alam natin talaga na nasa sa atin ang Diyos, makakasunod po tayo. Sa bawat paghakbang natin, andun po yung obedience. Sa bawat action po natin, dun po natin maipakita yung ating pagsunod sa Diyos. Kaya nga po sinabi ni Caleb sa kanila, halika kayo. Maiisiguro kung maaagaw natin ito. Nandun po yung pagsunod. Pero yung iba na sumama kay Caleb, hindi nila nandun agad yung pagdidepreciate nila sa kanilang sarili. Hindi natin ito kakayanin. Nalimutan na nila yung unang ginawa ng Diyos sa kanila.
Yung mga himala na ginawa ng Diyos sa kanila, nalimutan agad nila ito. Hallelujah. Ganun rin po ba tayo sa ating buhay? Pagkakatapos na maraming magagandang bagay, pagkatapos na maraming mabubuting bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, matapos na itawid tayo sa maraming problema, sa kaunting ibang problema na ito na ating kinakaharap, susuko na ba ulit tayo? Magdududa na ba ulit tayo sa Panginoon? Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong Diyos ay napakalaki. Napakalaki po talaga ng ating Diyos. Ang Diyos na tumawag po sa atin ay tapat. Hindi niya po tayo pagkukulangin. At ito yung pangako niya. Ito po yung pangako niya na sa bawat pagsunod natin sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Maaring iniisip natin, ano kaya naman ang magiging buhay natin sa susunod na taon, sa susunod na mga buwan? Ano kaya yung ating kakaharapin? Salamat at matatapos na ang 2020. Subalit nandoon nag-umpisa na uli ang ating pag-aalala. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung kakaharapin natin sa 2021, sa 2021. Ano ba ito? Mas matindi pa? O ginhawa na ba? O mababago na ba yung sitwasyon? Mga kapatid, manatili po tayo doon sa winning attitude. Lagi po nating panghawakan ito. Na kapag ako ay may pananampalataya, anuman yung dumating na pagsubok sa aking buhay, malalaki man ito, gagahigante man ito, hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na malaki. Kailanman hindi niya ako pababayaan. Anuman yung dumating sa 2021, mananatili akong na magpupuri sa Diyos. Mananatili ako na maglilingkod ako sa Diyos sapagkat itong 2020 ako ay Kanyang pinagtagumpay. Sa 2020 na ito ako ay Kanyang itinawid. At ako'y naniniwala at nananampalataya na anumang yung mangyari din sa 2021, ako'y Kanya ding itatawid sa lahat ng aking magiging sitwasyon. Anuman yung aking pagdaanan, itatawid pa rin ako ng Diyos sapagkat siyang Diyos na tumawag sa akin ay tapat. Siyang Diyos na tumawag sa akin ay may pangako. Panghahawakan ko yung Kanyang pangako. Kaya sa bawat pagsubok po, i-evaluate natin yung ating sarili. Paano ba tayo talaga makakapagtagumpay? I-evaluate po natin. Ano ba yung aking pananaw sa aking Diyos? Malaki ba ito o maliit? O yung nakatayo lang dyan? Kapag ka po malaki ang tingin mo sa iyong Diyos na pinaglilingkuran, hindi po ikaw mag-aalala kung ano po yung ating kakaharapin sa susunod na taon. Maging positive lang po lagi tayo. Maging positibo lamang po tayo lagi. Sapagkat yung mga negatibong bagay, yan ay hindi galing po sa Diyos. Yan po ay galing kay Satanas, sa kaaway ng Diyos. Kaya manatili po tayo sa pagtitiwala natin sa Kanya. Manatili po tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Manatili po tayo, mas lalo pa pong lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. Na gaano mang kahigante yung dumating sa aking buhay, gaano mang kahigante ang dumating na pagsubok, alis po natin yung grasshopper mentality sa ating mga kaisipan. Alisin po natin iyon. Sapagkat ang Diyos na tumawag po sa atin ay mas malaki kaysa mga higanteng ito. Mas malaki po ang Diyos natin. Paano nga ba tayo makakaroon ng winning attitude? Manatili po tayo. Una, alisin po natin yung mga negatibong bagay sa ating isipan. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Meditate the Word of God.
Kasi ang Word of God po ang the best source of winning attitude. The Word of God is the best source of winning attitude. Kapag ka po tayo ay nananatili at lagi nating pinagbubulay-bulayan ay salita ng Diyos, walang gagahiganteng problema tayong pag-aalalahanan. At pagkatapos po nun, manalangin lagi po. Prayer. Enter in your secret place always. Lagi po tayong makipagtagpo sa Panginoon. Lagi po natin katagpuin ang Diyos. Sa kabila ng ating mga pagbabasa ng salita ng Diyos, andun din, makipag-ugnayan lagi tayo sa Panginoon upang ma-guide lagi tayo ng Diyos kung ano ba yung dapat natin gawin. Ano yung ating dapat gawin, ano yung isusolusyon sa ating mga problema. At kapag po tayo ay laging ganito ang ginawa, mapapanatag po tayo. Mapapanatag po tayo. Hallelujah. At lagi po tayo magkaroon ng right confession. I-declare po lagi natin ang kabutihan ng Diyos. I-declare po natin sa bawat buhay natin, sa paggising pa lang natin sa umaga, i-declare na natin ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin. Right confession po. Kapag po tayo sa umaga pa lang, pinapupurihan na natin ang Diyos. Pinasasalamatan na natin ang Panginoon. We speak good things. Speak of good things. At yan po yung mangyayari. Kaya nga sabi po doon sa Habakuk 3:17. Habakuk chapter 3 verses 17-18. Basahin po natin ang talatang ito at dito po tayo magtatapos. Sabi po dito sa Habakuk chapter 3 verses 17-18, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa akin. Ituloy na po natin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Nawa ay ito po yung maging pananaw lagi natin. Nawa ito lagi yung tumimo sa ating puso't isipan. Hallelujah. Na kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, ibig sabihin kahit dumanas ako na maraming pagsubok, magutom man ako, mahirapan man ako, patuloy ako maglilingkod sa Diyos. Patuloy ako magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat alam kong hindi niya ako pababayaan. Palalakasin niya tayo sa bawat pagsubok. Sa bawat pagsubok na ating pagdadaanan, palalakasin po tayo ng Panginoon. Siya po yung dakilang muog natin. Sabi ko nga po, dakilang muog. Hindi niya po tayo pababayaan. Ano man ang ating kaharapin sa buhay na ito, kung maging 2021 man yan, 2022, mananatili pa rin tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Mas lalo pa nating palalimin yung ating pananampalataya sa Kanya. At sabi nga po sa huli natin binasa dito sa Habakuk, kahit ang lahat ng bagay, kahit hindi na mamunga ang mga punong ito, matuyuman, tayo po ay mananatiling tapat sa Diyos. Kaya sa umaga pong ito, atin pong laging maging laman ng ating puso't isipan ay mga positibong bagay lamang. Dahil kapag tayo po ay may positibong bagay, sinamahan natin ang pagbabasa, pagsasaliksik na salita ng Diyos,
sinamahan natin lagi ng panalangin, tayo po ay magtatagumpay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay laging nasa sa atin po. Hindi siya nang iiwan. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Salamat sa ating panimula sa umagang ito na binigyan muli tayo ng Panginoon ng pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunay pong kayo dakilang Diyos, O Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat muli sa inyong mensahe, O Diyos, sa inyong pagpapaalala sa amin, O God, na dapat magkaroon lang lagi kami na winning attitude o positive thinking, O Diyos. Lagi lang namin kayong pagkatiwalaan. Lagi lang namin ilagak namin ang aming pagtitiwala sa inyo. Dahil kayo ay totoong Diyos. Kayo ay tapat na Diyos. Hallelujah. O purihin kayo, Panginoon. Purihin ang dakila niyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. 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 Salamat po sa inyo. Lord, ang umagang ito, ang araw na ito, Panginoon, ay inihahabili namin sa inyo, O God. Maging ang aming mga buhay, O Diyos, patuloy po namin itinatagubilin sa inyo. Mga kasama ko po sa umagang ito, O Diyos, Lord, saan mang dakop kung sila naroroon, O God. Kayo pong patuloy na sumama at mag-ingat sa bawat isa, O Diyos. Kung may nanghihina, Panginoon, kayo pong patuloy na magpalakas sa kanila, O God. Ipaalaala sa kanila na kayo ay naririyan lamang, hindi kayo nang iiwan. Hallelujah, O Lord. Lord, hallelujah, ganun din, Panginoon, kung sino may mga karamdaman, hallelujah, hallelujah, Lord, kayo rin, Panginoon, ang umabot sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hindi po maiksi ang inyong mga kamay para abutin ang bawat isa, O Diyos. O purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. At anuman, Panginoon, ang kinakaharap na sitwasyon ng bawat isa, Father God. Lord, kayo rin, Panginoon, ang tumugon nito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa inyo. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bansang Pilipinas, O Diyos. Hallelujah, ang tagapanguna po ng bansang Pilipinas, O God. Patuloy niyo po siyang samahan. Bigyan ng kalaman, karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Ingatan niyo rin po ang kanyang kalusugan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, O Diyos, O Lord. Hallelujah. Kayo ang higit na nakakaalam kung ano yung mabuti sa amin, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang bawat isa sa inyo, Father God. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O God. Sa inyo po mataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo, O Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. God bless po.